October 1 to 8, mga importanteng araw na tinakda ng COMELEC bago ang 2025 election season. Sa mga araw na ito, dapat mag-file ng Certificate of Candidacy o COC ang mga nais kumandidato. Ano-ano nga ba ang dapat paghahanda para masiguradong hindi magkaproblema ang inyong COC? Atin niyang alamin dito sa Batas et al. Magandang araw sa inyong lahat na mga nanunood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. At bilang bahagi sa ating paghahanda sa paparating na halalan, makakasama natin ngayon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia para talakayin ang proseso at mga requirements sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Good to see you again, Chair. Yes, Sir Al. Maraming salamat ulit sa pagkakataon. Sa mga kababayan natin, magandang araw po. Napakahalaga ng Certificate of Candidacy. Ano bang hinuhudyat? Ano bang pinapahiwatig ng pag-file ng isang COC, Chair? Yung po'y deklarasyon sa buong mundo na ikaw ay tumatakbo sa posisyon. Dinideklara mo ang iyong intensyon na makasama sa pagpipilian ng mga kababayan natin doon sa posisyon na ina-aspire niya. Bilang paglagom lang, sino bang ihahalal natin sa darating na May 12? Para po sa next year, ito po kasi ay tinatawag natin, Sir Al, na midterm election, ay maghahalal po tayo ng 12 senador. Yung inyong congressman ng distrito, governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayor, at kasama sa party list, nasa likod po ng balota yan. At siyempre mayor, vice mayor, sangguniang bayan. At the same time, dito po sa Bangsamoro, Sir Al, kasi meron tayong first Bangsamoro parliamentary election, maghahalal po sila ng mga parliamentary district representatives, yung mga MP na tinatawag, at meron din po na para sa sectoral organizations at political parties. Ibig sabihin ba ng pag-file ng COC, ikaw na ay kandidato? Sabi po kasi ng batas, at kami ay tagapagpatupad ng batas, ng ating Republic Act 9369, yung automated law, na sila po ay kandidato pa lang sa unang araw ng campaign period ng kampanya. Kailan po yun? About 90 days before the election sa national at 45 days sa local position. Pag nag-file sila ng candidacy, kahit umikot sila, makipagkamay-kamay, Sir Al, o kaya naman magpa-party, invited ang lahat, o kaya mamigay ng kuno-ano, hindi pa po sila kandidato, wala pa po silang kaso. At lahat po ng gagastusin nila mula sa araw ng pagkaka-file, Sir Al, hanggang a day before yung mismong campaign period, hindi po kinakailangang i-report sa COMELEC. Alam mo, Chair, ako ang tawag ko sa mga nag-file, pero before the campaign period, tawag ko sa kanila aspirant, filer, or dreamer. Kailan ba ang period ng filing, Chair? Base po sa nilatag natin na guidelines at saka yung datos or date, ito po ay mangyayari ng October 1 to 8. Kasama na rin po yung filing ng mga nominado o nominees sa ating pong party list sa buong bansa po sa lahat ng posisyon. Hanggang anong oras, Chair, para lang maliwanag? Hanggang alas 5 po ng hapon yon, doon po sa ating sa October 8. So wala po extension yan, sa buong Pilipinas po yan. Saan magpa-file, Chair? Kung halimbawa, senador, saan magpa-file? Gobernador, saan magpa-file? Alam niyo po, magkakaiba po yung lugar kung saan nagpa-file ng certificates of candidacy. Pagka senador, sa main office ng COMELEC, kung minsan po, nasa isang lugar kami, sa isang hotel, doon po yung filing namin. Kasama na rin po yung filing ng mga party list. Sa main office po ginagawa yan ng COMELEC o sa isang venue na maliban sa main office ng COMELEC. Pagka naman po provincial governor, magpapal po kayo sa opisina ng provincial election supervisor. Kapag ka naman po mayor, yung sa munisipyo, sa opisina po ng local COMELEC namin, election officer ng city or municipality. Kapag po may member ng parliament, yan po kayo magpa-file sa regional office po ng COMELEC sa Cotabato City. Halimbawa, gusto kong tumakbo at hindi mangyayari yon, Chair. Saan ako pwede makapag-download ng Certificate of Candidacy? Naku, sa COMELEC website po, bagamat wala naman halos pinagkakaiba yan, kaya lang alam nyo, nagkaroon kasi tayo, Sir Al, ng recent na kontrobersiya tungkol nga sa bakit pinayagang makatakbo. Kaya medyo yung aming guidelines, ang aming pinaplansyang mabuti. Meron ka bang, in terms of the content, the items, meron bang pinagkaiba yung dati at yung for the 2025 election? Nilagay po tayong bago. Kinakailangan i-reflect po nila yung kanilang mga email address para po mas madali ang notices namin. Saka meron pong item number 25, yung pong commitment ng ating po mga deklarasyon ng ating pong mga filers, ng ating mga kandidato na susundin nila at papayag sila na ilabas ng COMELEC sa publiko ang kanilang COC. Siyempre tatanggalin namin, Sir Al,
yung mga hindi naman nakalagay sa batas. Kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 74, nakalagay kasi yung mga items na dapat ilagay. Halimbawa, yung mismong address na kung saan siya ngayon nakatira, dapat talaga ilagay yon. Bakit? Kasi po, doon pagbabasihan yung 1-year residency doon sa lugar. Paano kung may blanco? Hindi lahat na fila pa na items. Meron bang epekto yon? Hindi po nangyayari usually naman, kasi po talagang bago po pinapile yon, ay nire-review po ng lahat ng local COMELEC namin. Photograph, mahalaga ba? Pinopropose ko talaga sa Commission and Bank na dapat ang nakalagay dyan at least taken within 6 months. 6 na buwan bago mag-eleksyon. Kailangan din notarized. Dapat notarized. Hindi po namin tatanggapin kapag hindi notarized. Pwede rin naman po, Sir Al, doon manumpa sa local COMELEC natin. Yan po kasi ay deklarasyon to the entire world na ikaw ay tumatakbo at para kung may dineklarasyon ka na mali, nagsinungaling ka sa isa sa mga ID, pwede kang balikan ng perjury. At dapat po maliban sa notarized, nagre-require po kami. Ngayon pa lang, baka pwedeng bumili na kayo ng documentary stamp kasi po nakakaubusan. Although ngayon, meron na pong bago sa mga post office na doc stamp na parang machine na po at stamp, hindi na po yung stamp na ating na dinidikit mismo sa COC. At huwag kalimutang pirmahan. At huwag kalimutan, ako madami nangyari pong ganun. At huwag din kalilimutan, Sir Al, na kapag ka ikaw ay nominado ng isang partido politikal, kinakailangan may i-attach ka na Certificate of Nomination and Acceptance. Otherwise, ikaw ay isang independent candidate. Meron bang filing feature? Wala po. Wag na wag po kayong magbabayad ng kahit ano. Dati po kasi nagkaroon ng issue, yung naniningil po kasi ang biyaya ng 500 pesos. Nasabi po namin, wala po kahit na anong property requirement sa pagtakbo bilang isang kandidato sa ating halalan. Wala po kayong babayaran. For free po yan. Na maliban na lang kung magpapanotaryo kami, bayad po talaga siguro sa notaryo. Chair, pag-usapan naman natin yung mga tinatawag na independent candidates tsaka mga kandidato na nominado ng partido. Meron bang pagkakaiba sa kanilang kailangan isumite sa COMELEC? Usually po, nagre-require muna kami, Sir Al, ng submission sa amin. Sino ang authorized signatory? Naku, madami po nangyayari dyan. Yung chairman at saka president, magkaibang in-endorse sa isang... May deadline yan, di ba, Chair? May deadline din po tayo sa ating pong pagpapile ng ganyan, sa authority to sign, yung CONA na tinatawag. At syempre, dapat po, ngayon po magkakaroon kami ng bagong patakaran. Dapat ilalagay mismo ng partido politikal na kung may conflict doon sa isang posisyon na napakadaming kandidato nila, ano ang magpe-prevail at alin ang magpe-prevail na pirma ng kanilang opisyal. Kay presidente ba? Kay chairman ba? Yung po ay kinakailangan i-attach din. Actually po, hindi po kinakailangan lagyan ng mismong doc stamp yung sedula. Kaya lang yung iba, naninigurado, naglalagay na rin po ng doc stamp. Pero hindi po requirement yung paglalagay ng doc stamp sa mismong Certificate of Nomination and Acceptance. Chair, anong epekto pag nag-file ka ng COC, nominated ka ng isang partido na hindi naman pala rehistrado sa Commission on Elections? Ay, independent candidate po kayo. At the same time, kung mismong dadamay ko na, Sir Al, yung kasagutan, pagka naman po kayo ay na-nominate ng isang partido politikal na nakipag-coalition sa isa pang partido politikal na national at pagkatapos wala pa ng approval sa COMELEC yon, ay kayo po independent candidate. O kaya naman, pero pwede po kayo ma-nominate ng isang national party at saka isang local party. Ang effect noon ay kayo po ay nominado ng isang partido lang amang doon. Ano bang mas advisable, Chair? Walang partido, independent, o may partido? May benefit ba ang nominated by a party? Siyempre po, pagka daw po may partido, di siyempre merong organisasyon, etc. At kung sakasakali na ikaw ay namatay o ikaw ay na-disqualify, ikaw po ay pwede pong mapalitan. Samantalang sabi po ng ating pong batas, pagka independent candidate, ay hindi po pwede, Sir Al, na mapalitan. And therefore, sorry na lang kung sakali namatay ka o kaya na-disqualify. Paalala lang, Chair, sa usapin ng withdrawal. Hanggang kailan pwede mag-withdraw at pwedeng palitan? Sa darating na halalan po ito po ang maliwanag at napagdesisyonan na po natin yan. Pagdating po ng October 9, after ng filing ng candidacy mula October 1 to 8, bawal na po ang withdrawal with substitution. Mag-withdraw kayo, okay lang. Anytime. Pero, anytime. Pero yung magpapapalit, hindi na po natin papayagan. Ako, bakit ba kinakailangan pang you will not lay your cards on the table, panghuhulain pa yung sambayanan. Dapat kung talagang tatakbo, mag-file na kaagad. Minsan nagagamit po talaga yan upang itago muna yung tunay na kandidato. Hindi na po natin papayagan yan. Except in case of death or disqualification lang ang ating substitution. Chair, baka meron tayong ilan dyan na nag-iisip mag-file sa 5 posisyon. Pwede ba yun? 5 COC? As if wala po kayo na-file. Pagka po nag-file kayo ng lahat sa napakadaming... Pero siyempre, yung iba magpa-file, Sir Al, pagkatapos biwithdrawin
Kailangan may matirang isa. Kaya kailangan may material isa. So pwede naman siguro mag-file kayo ng gusto nyo kung as many positions as you want. Pero pagka po dating ng October 9 at naandyan pa rin yung lahat ng COC nyo sa lahat ng posisyon, lahat pong yan, as ikaw po ay hindi kandidato. Pwede bang iba ang mag-file proxy filing ng COC? Chair? Pwede po, Sir Al, pwede po mag-file tayo na meron SPA. Kinakailangan i-authorize nyo, bigyan nyo ng authority, at ilalagay po din kasi doon, may pro forma na yan, kadahilan kung ba't hindi ka makakapag-file. At, ito po, pag mag-withdraw naman ng COC, Sir Al, ay kinakailangan personal ang withdrawal. Hindi po pwede na may SPA o via representative ang withdrawal. Ang filing ba, kailangan pumunta sa opisina ng COMELEC or pwedeng email? Pwede bang by courier? Pwede bang mail? Actually po, kinakailangan kasi pumunta by, Sir Al, sa ating pong opisina. Hindi pwedeng email? Hindi po pwedeng email. Hindi pwedeng text? Wag po nako, baka maya-maya naman, alam niyo naman, uso ngayon po yung mga fake accounts or whatever. Hindi po personal po napupunta. Yung nagre-receive mula sa COMELEC, pwede ba niyang hindi tanggapin, hindi tatakan ng receive ang isang COC? Generally speaking, hindi. Dapat tatanggapin lahat. Pero kapag ka nakita niya, teka, kulang po ito eh. Teka muna, wala po kayo notaryo. Okay, teka muna, medyo wala po itong item ito, paki-fill up po. Yan po, pwede namin i-refuse. Pero technically, hindi po pwede namin tanggihan yan sapagkat yan po, ministerial nga po yung aming duty. In fact, Sir Al, madagdag ko lang po, may nagsasabi sa amin, bakit kasi ang COMELEC, kaya tuloy nakakaligtas yung mga foreigner pala o yung mga hindi pa lang naman kwalipikado, ay bakit hindi kasi magpadagdag ng mismong dokumento na i-attach, hindi po namin pwedeng gawin yon. Ang COMELEC po ay limitado lamang sa mismong form, ginawa na po minsan namin, Social Justice Society versus COMELEC. Nag-require kami ng certification na hindi addict yung kandidato. Diniklara pong unconstitutional ng Supreme Court. Chair, may epekto ba ang pag-file ng Certificate of Candidacy sa mga nanunungkulan ngayon, yung mga appointed officials tsaka mga elected officials? Ayun po mga kasalukuyang appointive official, secretary ng isang kabinete, o kaya kahit na anong posisyon na appointive po, hindi elective, deemed resigned sila sa kanilang posisyon. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay sekretary o sekretaryo ng isang tanggapan, ikaw po ay deemed resigned dyan. Pero pagka po elective official, nag-file ka, sa kahit na anong posisyon, mataas o mababa, ikaw po ay not deemed resigned. So kung ako mayor, tatakbong senador, ako pa ay mayor hanggang June 30 next year? Mayor po kayo hanggang June 9. Hindi naman po pwedeng lahat na magpa-file ay deemed resigned kung incumbent. Wala pong matitira sa gobyerno kapag ka po nagkagalong. Kaya po minarapat ng ating batas na yun lang pong appointive official ang deemed resigned. Tinanggap ng COMELEC ang COC. Pwede bang i-cancel ng COMELEC pagkatanggap niya ang isang COC, Chair? Meron po kaming motu proprio function. Ibig sabihin, meron kaming karapatan na magtanggal kaagad o baliwala ang kanyang candidacy kung siya ay isang nuisance candidate. Panggulo. Na panggulo. Ang purpose lamang ay guluhin ang ating mga kababayan. Section 69 po yan ng Omnibus Election Code. Pero Sir Al, bibigyan pa rin namin ng opportunity magpaliwanag. May due process naman. O kaya naman, meron pong pagkakataon, Sir Al, na merong perpetual disqualification to hold public office na nanggaling po sa Office of the Ombudsman. Kahit naka-apila po, pinapatupad po ng COMELEC yan. Kung sinabi niya citizen siya, pero hindi naman pala siya citizen, anong gagawin ng COMELEC sa ganung sitwasyon? Wala po kaming choice sapagkat alam nyo kapag ang pinag-uusapan, Sir Al, ay age, edad, citizenship, residency, registration bilang botante, or literacy, able to read and write, kinakailangan meron pong isang registered voter ang mag-file ng petition to cancel or deny due course candidacy. At mahalaga ang due process. Mahalaga ang due process lagi. Chair, pwede bang gumamit ng stage names? Actually po, pinapayagan naman po yung nickname natin, pero hanggat maaari po sana, yung makatotohanan, hindi naman po pwedeng yung ginagamit natin ay pambobola lang o panloloko. So yung nickname po ay very important din yun dahil minsan yun na lang po yung nalalagay. At kasi po i-imprenta kasi yung sa balota yung pangalan. Take note, hindi po sinusulat, ini-imprenta. Yung mga aliases, pwede ba? Yung doktor, attorney, bawal po yan. Bawal pong ilagay yun. Ipopost ba ng COMELEC ang mga Certificate of Candidacy? Sapagkat nilagay na po natin doon yung commitment ng ating mga kandidato na sila'y pumapayag sa COMELEC, i-post ang COC. Alam niyo po, habang wala naman pong pagbabago pa yung batas natin, no choice naman po, Sir Al, ang COMELEC. Hindi naman po namin masasabi kaagad sa mga botante kung sino ang kwalipikado o hindi. Kung kaya naman po, amin pong napagdesisyonan, lahat ng COC, ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, Sir Al, ay ating pong ilalagay sa COMELEC website. Siyempre, yung mga importante na nire-require ng batas, yung mga personal naman, ay tatanggalin, i-redact po natin yan. So yung litrato tsaka pirma,
Kasama ba yun sa ipopost or hindi kasama? Alam niyo po, yung pong litrato ay dapat ma-post sapagkat doon po malalaman ng botante kung sino yung kanilang binoboto. Yung pong pirma, pwede po namin i-redact yun sapagkat yan po ay maaari ma-violate ang data privacy. At hindi naman po required yun. Although required na dapat pirmahan, pero hindi naman required for purposes of saying na qualified ka o hindi sa posisyon. Ano ang inyong mensahe para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy sa darating na halalan, Chair? Sir Al, dapat ngayon pa lang ipinagdadasal at pinagdidesisyonan kung talaga magpa-file o hindi. Huwag na magpatumpik-tumpik, magdadalawang isip, magtatanong kung kanino or whatever. Kung talagang mahal mo ang bayan, magsiservisyo ka, pagdesisyonan mo, hindi magpapabago-bago pa ng isip. Yan ang tunay na gustong mamahala sa ating sambayanan. Maraming salamat, COMELEC Chair George Garcia. Ang pag-file ng Certificate of Candidacy ay hudyat ng inyong intensyon tumakbo para sa isang elective post. Bagamat hindi ka pa kandidato hanggat hindi nag-uumpisa ang campaign period, maaari nang busisiin ng COMELEC ang inyong COC. Maaari kang madiskwalipika o makancel ang iyong COC. Kaya't siguraduhin tama ang nakasaad, kumpleto ang COC, at ikaw ay kwalipikado. Salamat sa ating mga manunood. Abangan ninyo ang mga susunod pang talakayan tungkol sa 2025 election dito lamang sa Batas et al.